Dagiti tungkot, iti dana ti biag. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong bibigyan natin ng buhay ngayon ay hango sa karanasan ni Anton mula sa lalawigan ng Cagayan. Ganito ang isinasaad ng kanyang liham. Dear Ate Emmy, sakaling madapa, huwag bumangon kung saan nadapa. Bagkus, gumapang patungo sa lugar kung saan maaaring bumangon ng hindi na muling madapa. Ito ang naging prinsipyo ko, ate, noong minsang naranasan ko ang hirap ng buhay, hanggang sa kinaya ko lahat ng pagsubok. Tawagin niyo na lang po akong Anton, Ate Emmy. Taga Bagao, Cagayan ako, pero nandito ako ngayon sa Cavite dahil dito ako nagtatrabaho. Sana ay mabigyan ng pagkakataong maisadula ang karanasang ito dahil naniniwala akong magiging inspirasyon ito sa mga nakikinig. Oh, Anton anak, ang tahimik mo na naman. Bakit? Iniisip ko po ang sitwasyon natin, Inay. Nakakaawa tayo. Ha? Gaya na lamang nitong tinitirahan natin. Lona lang ang bubong at nakaipit lang sa ilalim ng puno ng mangga. Kaya pagdating ng bagyo, kawawa tayo. Anton anak. Hindi lang yan, Inay. Lagi pa tayong lumilipat ng tirahan. Kailangan, Anton. Dahil kung saan tayo makahanap ng trabaho, kasama ang stepfather mo, doon din tayo nagtatayo ng kubo kung saan tayo maninirahan. Napakahirap talaga ng buhay natin, Inay. Nakakaawa tayo. Inay, aalis po ako ha. Saan ka ba pupunta, Anton? Mangunguha lang po ako ng kuhol, Nay. Ha? Kukuha na rin po ako ng talbos ng ampalaya, sili at kung ano-ano pa sa bundok. Aanhin mo naman yung mga kukunin mo, Anton. Ibebenta ko po, Inay, para makabili po ako ng papel at iba pang kailangan ko sa paaralan. Ano? Napakahirap kasi nang walang gamit sa school, Nay. Pinagtatawanan pa ako ng mga kaklase ko. Anton, anak. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Babalik din ako agad. Hindi pa ako magtatagal. O sige, anak. Mag-iingat ka. Bakit kailangan nating lumipat ulit, Nay? Ang hirap magtrabaho dito, anak. Kaya lumipat na tayo. Baka makahanap kami ng tito mo ng mas magandang trabaho sa lugar na mapupuntahan natin. Ang hirap ng palipat-lipat, Inay. Anton, anak, kailangan natin itong gawin. Hindi tayo pwedeng manatili sa lugar na hirap kaming maghanap ng trabaho ni tito mo. Wala tayong kabuhayan. Ay. Unawain mo sana ang kalagayan natin, Anton. Ikaw na rin ang nagsabi, mahirap ang buhay natin. Inay? Kaya mag-aral kang mabuti, ha? Alam mo bang masaya akong nakikita kang masipag sa pag-aaral? Na kahit wala akong maibigay sa'yo, ginagawa mo ang lahat para lang makabili ng gamit sa pag-aaral. Inay? Ipagpatuloy mo yan, anak. Galingan mo, ha? Dahil naniniwala ako, makakamit mo ang mga pangarap mo, Anton.
anak, kumusta ang pag-aaral mo sa high school? Okay naman po, Nay. Pasensya ka na anak kung hindi kita masyadong natutulungan. Alam mo naman, may mga kailangan pa akong asikasuhin. Oh anak, bakit ka nagbubuntong hininga? Pasensya na kayo, Nay. Hindi ko lang po maiwasan. Anak, Lalo na't nakikita ko po. Kapag para sa kapatid ko, ibinibigay niyo sa kanya ang lahat. Lahat ng kailangan niya sa pag-aaral. Pero pag ako, kailangan ko pang magpunta ng bukid o kaya makipagsaka. Lalo na pag Sabado at Linggo para lang kumita ng pera nang may magamit ako sa pag-aaral. ha? Ako ang gumagawa ng paraan para sa mga kailangan ko, Inay. Samantalang ang kapatid ko, lahat, ibinibigay niyo sa kanya. Anak, pasensya ka na. Huwag ka nang magselo sa kapatid mo dahil babae siya. Pakiusap, Anton. Ganyan ang hirap na nangyari, Ate Emmy. Nagtataka ako bakit ako lang ang nagsisikap para sa sarili ko, samantalang ang kapatid ko binibigay sa kanya ang lahat. Sa totoo lang, naaawa ako kay inay kapag sinasabi ko sa kanya ang mga nararamdaman ko. Naiintindihan ko naman ang sitwasyon dahil katulad ni inay, sinusubukang magtrabaho ng stepfather ko pero mahirap talaga ang buhay. Nung natapos ako ng 3rd year high school, niyaya ako ng isang kaibigan na pumunta sa Malaysia. Sa murang edad, naging TNT ako sa bansang iyon. Nagtrabaho ako bilang waiter sa isang restaurant sa Malaysia. Makalipas ang 1 taon at 8 buwan, bumalik ako sa Pilipinas para ipagpatuloy ang aking pag-aaral. O anak, kumusta ang pag-aaral mo? Ayos lang po, Nay. Hindi ka ba nahihirapan dahil nasa ibang paaralan ka ngayon? Hindi kung saan ka pumasok noon? Hindi naman po, Nay. At saka huwag po kayong mag-alala. Pareho rin naman ang leksyong pinag-aaralan namin. Buti na lang, hindi sa main ang kinaroroonan ko. Pagbutihin mong mag-aaral anak, graduating ka na. Opo, Nay. Huwag kayong mag-alala. Kung hindi ka tumigil sa pag-aaral dahil sa pangingibang bansa mo pagkatapos ng 3rd year high school, graduate ka na sana, anak. Sana, Nay. Pero kinailangan ko rin mag-ipon para makapag-aral. Kaya okay lang. Kahit late na ako ng mahigit 1 taon. Anton, anak, Huwag po kayong mag-alala, Nay. Pangako, gagraduate po ako ng high school at sisikapin kong makatapos ng may honor. Pangako po yan, Nay. Congratulations, anak. Natupad na ang pangako mong magtapos ng may karangalan.
Nay, Proud ako sa'yo, anak. Napakasaya ko. Honor student kang nakapagtapos. nagpapasalamat din ako, Nay. Hindi na sayang ang pinaghirapan mo, anak. Oo nga po. At pangako, susubukan ko rin pong mag-aral ng kolehiyo. Anak, Marami pong examination para sa college scholarship, Nay. Siguro, makakapasa naman ako pag nag-exam ako. matalino ka, anak. Kaya naniniwala akong makakapasa ka. Baka makapasa ka pa sa lahat ng exam. Napakaswerte ko naman kung ganyan, Inay. Para ako na mismo ang pipili kung saang universidad ako mag-aaral. Anong sabi mo, Anton? Pumasok ako bilang waiter sa isang restaurant sa Tugigaraw, Nay. Natanggap naman ako agad. Ha? Magtatrabaho ka na? Opo, habang hinihintay ko ang resulta ng exam ko. Kailangan ko pong mag-ipon, kaya magtatrabaho ako bilang isang waiter. Anak, Oh, bakit, Inay? Bigla kayong nalungkot. naaawa lang ako sa'yo, anak ko. Bata ka pa, pero ang dami mo ng sakripisyo. Nay, Kung hindi sana tayo mahirap, hindi mo ito mararanasan ngayon. Nay, ano ba naman kayo? Huwag kayong magsalita ng ganyan. Awang-awa ako sa'yo, anak. Lalo na't wala akong magawa bilang iyong ina. Nay, tama na po. Sinabi ko naman, huwag kayong magsalita ng ganyan. Kayo na lang ang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob, Nay. Kaya parang awa nyo na. Huwag po kayong malungkot. Pakiusap, Inay. Nay, may good news ako sa inyo. Ha? Ano yon, anak? Magkokolehiyo po ako sa Cagayan State University, Andrews. Ha? Talaga, anak? Doon ka mag-aaral? Opo, Nay. Nakuha kong scholar. Magtatrabaho po ako ng 2 oras sa isang departamento sa CSU. Ay, binabati kita, anak. Kapag gabi naman po, Nay, magtatrabaho ako sa isang fast food chain sa Tugigaraw. Baka ma-overwork ka naman, anak. Natatakot ako. Baka kung anong pwedeng mangyari sa'yo. Huwag niyo po akong alalahanin, Nay. Kaya ko po ito. Pero anak, Nay, sinabi ko na po. Kaya ko ito. Wala po akong hindi gagawin para maabot ko ang mga pangarap ko. Kaya wag po kayong mag-alala. talagang gagawin ko ang lahat para magtagumpay, Ate Emmy. Natanim sa isip ko na kahit anong hirap ang haharapin ko, basta makamit ko ang mga pangarap ko. Dahil hindi lang para sa sarili ko ang ginagawa ko, kundi para na rin sa pamilya ko. Pero habang nag-aaral ako, ate, ang daming nagrereklamo na kamag-anak ng stepfather ko. Marami ang nagsasabi na hanggang umpisa lang ako at hindi rin ako magtatapos dahil mahirap pa rin kami. Hindi lang yun,
Lagi akong usap-usapan ng mga marites at mga maricon sa lugar namin na hindi naman daw pag-aaral ang inaatupag ko, kundi puro lang lakwatsa. Bagay na nagdulot ng sama ng kalooban sa aking ina. Nasasaktan ako sa mga naririnig ko, Anton, anak. Inay, Bakit kaya ganun ang mga tao? Nakikita na nga nilang hirap na tayo. Lalo pa nila tayong pinahihirapan. Nay, wag niyo na lang pong pansinin ang mga naririnig niyo. Anton, Hindi po bale, dahil wala naman akong pakialam kahit ano pang sabihin nila. Kahit pa sinasabi nilang hindi ako nag-aaral. Dahil alam kong alam niyo, Nay, na nag-aaral talaga ako. alam ko yan, anak. Dahil imposibleng sayangin mo ang lahat ng iyong pagsisikap. Nay, Ang inaalala ko lang, baka panghinaan ka na ng loob sa mga naririnig mo. gagawin ko ang lahat para maging matatag, Nay. Pangako yan. Anak, Lalagpasan ko po ang lahat ng pagsubok na pinagdadaanan ko ngayon. Lahat ng pinagdadaanan natin. Gagawin ko itong isang inspirasyon para mas lalo akong magpursige na ituloy ang pag-aaral ko at magtagumpay sa buhay. Pangako yan, Nay. Nahihiya ako kay Anton. Hindi lang sa kanya, kundi maging sa'yo. dahil ba sa mga nangyayari ngayon? Oo. Napakarami kasing salita ng mga kamag-anak ko. Hindi lang mga kamag-anak mo, maging ang mga kamag-anak ko at mga kapitbahay natin. Sa totoo lang, naaawa na ako kay Anton. Sobrang hirap ang pinagdadaanan niya. Nakakaawa ang anak ko. Wala silang karapatang maliitin si Anton dahil napakabait niya. Dahil sa kabila ng mga pinagdadaanan niya, ni hindi man siya nagrereklamo. Wala kang marinig sa kanya. Kaya naaawa ako kay Anton. Naiintindihan kita. Pero naniniwala ako, magtatagumpay ang anak ko dahil sa kanyang pagsusumikap. Alam kong makakamit niya ang kanyang mga pangarap. Kuya Anton, gabi na. Hindi ka pa ba matutulog? May kailangan pa akong tapusin, Olive. Kailangan ko ito sa eskwelahan. Pero pagod ka na, kuya. Tingnan mo naman. Pagkatapos mo sa eskwelahan, pumupunta ka pa sa Tuguegarao para magtrabaho. Pagkatapos, may gagawin ka pa dito sa bahay? Ganyan talaga. At saka isa pa, kailangan kong maipasa ito bukas. Baka ako ang sasamayin pag hindi ko ito nagawa. Kuya, Ikaw ang dapat nang matulog dahil may pasok ka pa bukas ng maaga. Oh, bakit ka nagbuntong hininga? naaawa kasi ako sa'yo, Kuya Anton. Olive, huwag mo akong alalahanin. Gawin mong inspirasyon ang nakikita mo sa akin para maging magaling ka rin sa pag-aaral mo. Kuya, Tandaan mo itong sinasabi ko sa iyo ngayon. Walang ibang makatutulong sa iyo na abutin ang mga pangarap mo, kundi ang sarili mo mismo. Tandaan mo yan.
Binabati kita, Anton, anak. Ang saya-saya ko para sa iyo. Masaya kayo, Nay, pero umiiyak naman kayo. Paano ba yan? Luha ito ng kasiyahan, anak. Dahil sa kabila ng maraming hirap na pinagdaanan mo, sa wakas, nakapagtapos ka na ng kolehiyo. Salamat, Nay. Inihahandog ko po sa inyo ang aking tagumpay. Para po sa iyo to at sa ating pamilya. Lahat ng sakripisyo ko para po sa inyo. At pangako, ngayong nakapagtapos na ako, sisikapin kong iahon kayo mula sa hirap. Hindi lang para sa akin ng tagumpay ko, kundi para sa ating lahat. Kayo po ang naging inspirasyon ko. Kaya iniaalay ko po sa inyo ang aking tagumpay. At tulong ng lumikha, nakapag-aral ako at nakapagtapos ng kolehiyo, Ate Emmy. Narito ako ngayon sa Cavite dahil dito ako nagtuturo. Hindi maikakaila sa aking kwento na marami akong pinagdaan ng hirap at sakripisyo sa aking pag-aaral bago ako naging ganap na guro. Ngunit lahat ng pagsubok na ito sa buhay ay ginawa kong hamon at inspirasyon para magtagumpay. At bago ko tapusin ang aking liham, nais ko lang iwanan ang mensaheng ito sa mga tagapakinig. Hindi dapat maging hadlang sa ating pag-aaral at tagumpay ang anumang hirap ng buhay. Maraming salamat, Ate Emmy. Lubos na gumagalang, Anton. Anton, salamat din sa pagbabahagi ng iyong karanasan. Puno ng inspirasyon ang iyong kwento. Isa kang magandang halimbawa ng katotohanan na hindi hadlang ang kahirapan sa tagumpay sa buhay. Masaya ako para sa iyo, Anton, at sana ipagpatuloy mo ang pagiging matatag at pagiging inspirasyon sa iba. Muli, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di man bubura sa isipan